hapon mga bata. Magandang hapon po, Guro. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong hapon, mag-unang panalangin muna tayo. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming mga kain sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala. Alam ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipalintulog sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Guro. Bago kayo umupo, tingnan muna ang nilalim ng inyong upuan kung may mga basura ba. Kung meron, pulutin at itapon sa tamang lalagyan. Maaari na kayo magsimupo. Sa araw na ito, may mga alipupunin tayo. Dapat nating sundin. Narito ang salitang sikap. S para sa, basahin, Sunod sa mga patakaran. dapat sumunod kayo sa mga patakaran, lalong-lalo na sa mga panuto ng ating mga aktibidad. At ang ay naman, Galang ang guro at ang mga kaklase. habang nagsasalita ako dito sa inyong harapan, dapat galang niyo ako. At kapag sasagot naman ang inyong mga kaklase, dapat rin ay igalang niyo ang kanyang sagot. At letter K naman, Katahimikan sa loob ng klase. panatilihin ang katahimikan sa loob ng klase. At ang A, letter A, Aktibong makilahok. dapat aktibo kayong makilahok sa ating mga aktibidad at ang ating mga desisyon. At letter P, Panatilihin ang kalinisan ng silid-aralan. panatilihin ang kalinisan sa aming silid-aralan. Ngayon, mayroon ako ditong behavioral chart sa pagtutulungan. Ano ang napansin nyo sa chart na ito? Meron ba kayong napansin? Maria. Okay. May dalawang astronaut. Ito si Juan at ito si Beth. Ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang pangalawa. Sa mga astronaut na ito, ano ang napansin nyo sa kanyang kahapon? May mga aliens. So silang dalawa ay nangongolekta ng mga halimaw sa kanilang paglalakbay. So kung hindi nyo gusto kunin ko ito sa kanilang mga koleksyon, ay panatili lang ang katahimikan o sundin ang mga alimunin. Ngayong araw, mayroon ako rito maliit na aquarium. Sa loob nito may mga isda at nakapaloob nito ang mga larawan. So, ang tawag sa aktibidad na ito ay manghuli tayo. Handa na ba kayong manghuli ng isda? Okay, yun. Bubunot kayo ng papel at kung sino ang nakatanggap ng may marka sa papel ay siya huhuli ng isda. Okay. Bubunot ng isa.
Basta doctorate mo na active sa research mo. Research Okay, sino ang mga nakagunot ng may markang check? Okay, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang ba? Maaari mo ba ibigay ito sa inyong kaklase na kaibigan mo or ano? Okay, sa katabi niyan, ito. So ngayon, You're here. itaas nga ng kamay ng mga nakakuha ng marka. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay, magsimula tayo sa iyo. Halika rito. Tingnan natin kung paano siya manghuli ng Suyok isda. Okay. Kunin mo ito at buksan ang nasa larawan. Nasa likod ng Ayaw kay ganda, pagkipat sa mga. Maaari mo ba itong ilarawan? Ito ay isang guro. Okay, ito ay isang guro. Ngayon naman, pangalawang nakakuha ng marka. Panoorin natin siya kung paano siya humuli ng isda. Sa aquarium Okay, maaari mo bang buksan ang nakapaloob sa larawan? Okay, maaari mo bang itong ilarawan sa harap ng inyong kaklase? Ito ay mga doktor. Ngayon, ito naman. Okay, buksan ang nakapaloob na larawan. Okay, ito ay mga pulis. Ngayon, ito naman. No, dali ka mo. Pwede mamingwit. Ayaw magpahuli ang isda. Okay, buksan ang nakapaloob na larawan. Ano ito? Ano yan? Ito ay driver na bus. Okay, sino ang ikalima? Panoorin natin kung paano siya manghuli ng isda. Ayaw magpahuli ang isda. Ayaw talaga. Okay. Ang nakapaloob ay isang bumbero. Maraming salamat. Ngayon, sa mga larawan na ito, nakikita niyo ba ito sa ating paligid? Saan niyo ito nakikita? Maria, saan niyo? Sa paaralan. Okay, sa paaralan. Ano ba? Yes, Bebs. Police station. Ano ba? Saan pa? Fire station po. Sa fire station. Roxanne. Sa ospital. Nais niyo bang maging guro, bombero, driver ng bus, o doktor? Sa mga larawan at sa mga larawang ito, ano kaya ang ating talakayan ngayong hapon? May mga ideya ba kayo? Yes? Okay, tungkol sa hanap buhay, ating alamin kung tama ba ang sagot niya.
hapon ay tungkol sa mga hanapbuhay na nagbibigay serbisyo. Ano ulit? Mga hanapbuhay na nagbibigay serbisyo. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, atin munang alamin ang mga layunin. Sa mga larawan at mga aktibidad na naibigay, kayo ay inaasahang makagawa ko sa mga sumusunod na may 75% na kawastuhan. Una, natutukoy ang mga hanapbuhay na nagbibigay serbisyo sa komunidad. Pangalawa, maikakita ang pagkakaiba ng bawat hanapbuhay na nagbibigay serbisyo at mabigyang halaga ang mga hanapbuhay na nagbibigay serbisyo. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang ating mga layunin? So bago tayo magtalakay sa mga hanapbuhay na nagbibigay serbisyo, atin munang alamin kung ano ang kahulugan ng salitang hanapbuhay. Mayroon ba kayong mga ideya kung ano ang kahulugan ng hanapbuhay? Nicole. Mga iba't ibang trabaho. Ating alamin. Ang hanapbuhay o trabaho ay gampanin na isinasagawa ng isang tao upang matustusan ang kanyang pangangailangan at ng kanyang pamilya. Ito rin ay tinatawag ang taong naghahanap buhay bilang manggagawa o trabahador. Ano nga ulit ang kahulugan ng hanap buhay? Sino ang gusto sumagot? Ano ang hanap buhay? O ano ang kahulugan nito? Bebs? Ang hanapbuhay po ay isang pangamususan ng kanyang pangangailangan. Okay, salamat. Roxanne? Mahusay. Ngayon, ano naman ang tawag sa mga taong naghahanap buhay? Yes? Kayo? Magaling. Ang tawag sa taong naghahanap buhay ay tinatawag na manggagawa o trabahador. Ngayon, may mga limang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo tayong ipapakilala sa inyo. Ano ang nasa larawan? Ito ay isang guro. Ano kaya ang serbisyo niya? Serbisyo ng guro na naibibigay ito sa komunidad. Mercy. Ito ay gawin ko sa mga kabataan. Mahusay. Ano pa? Roxanne. Okay, magaling. Ang guro, ito ay sila ang mga nagtuturo sa mga batang magbasa, magsulat, at magkwenta o magbilang. Ano ulit ang serbisyo na naibibigay ng guro? Ang turuan? Ang turuan ng batang magbasa, magsulat, at magkwenta. Serbisyong Okay, so sino rito ang may magulang, kapatid, o mga kamag-anak na? Sino rito? Mayroon ba? Okay, may 5.
May lima tayong, may lima mga pamilya na isang guro. Ngayon naman, ano ito? Mga pulis. Ito ay mga pulis. Ano namang serbisyo ang nagbibigay ng mga pulis? May idea ba kayo? Jerry? Ang mga pulis po nagpoprotekta sa atin at tumuloy sa mga Okay. Nagprotekta at mamumuli sa mga kriminal. Ngayon, alam natin kung tama ba ang sagot niya. Okay. Ang pulis ay siyang humuhuli sa mga taong hindi sumusunod sa batas. Sila rin ang nagpapanatili ng kaayusan sa ating komunidad. Sino naman dito ang may mga magulang o kamag-anak na isang pulis? May isa, dalawa, tatlo? Okay, may tatlo. Ngayon naman, saan ba natin makikita ang mga pulis? Saan kaya? Sa? Yes, sa. Okay, sa police station. Yes. Okay, makikita rin natin sa checkpoint. So, sila ang nagpapanatili ng kaayusan sa ating komunidad. Ano naman ito? Ito ay mga doktor. Mga doktor. Ano kaya ang serbisyo na ibibigay ng mga doktor? Yes. Ayun. Gumagamot ng may masakit. Okay, gumagamot ng may sakit. Ano ba? Mayroon pa ba mga sagot? Buksan. Okay, nag-check up. Ngayon naman, ating alamin. Ang doktor, pakibasa. Ang pangangalaga sa kalusugan at paggagamot sa mga may sakit. Okay, sila ang nag-aalaga or sa ating kalusugan at paggagamot sa mga may sakit. Katulad rin ng doktor, ang nurse. Ang nurse ay siya rin nangangalaga sa ating kalusugan o nag-check up ng ating mga sakit. Sino naman dito ang may kamag-anak ng mga doktor? Meron ba? Meron isa? Okay, isa lang. Okay, saan ba makikita ang mga doktor? Ibang kamay? Sa hospital. So, sa hospital, makikita natin ang mga doktor at nurse. Advertisement. Ano naman ito? Ano ang nasa larawan? Yes? Isang bumbero. Isang bumbero. Ano kaya ang serbisyo na naibibigay ng mga bumbero? Pumapatay ng apoy. Okay, ating alamin kung tama ba ang kanyang sagot. Okay, ang bumbero ay siyang nagsasagip ng mga bahay at gusali na nasusunog. Sila rin ay nagsasagip ng mga natrap sa loob ng bahay na nasusunog. Sino rito ang may kamag-anak na bumbero? Okay, may isa. Okay, may isa lamang. Saan ba natin makikita ang mga bumbero? Sa? Okay, Roxanne? Fire station. Okay, sa fire station. Sila ay makikita sa fire station. Ngayon naman, ano naman ito? Anong nasa larawan? Ito ay bus driver. Ano kaya ang naibibigay nilang
alamin kung tama ba ang sagot nila. Okay. Ang driver ng jeep, taxi, bus, at iba pang mga sasakyan ay tinatawag silang mga chopper. So, ang mga chopper, sila ang mga taong naghahatid sa atin sa ating mga pupuntahan na malalayong lugar. Sino dito ang may kamag-anak na chopper? Mga chopper. Yes, si Bebs, si Maria, at si Liza. So, may tatlo tayong nagtaas ng kamay. Ngayon, saan ba natin makikita ang mga driver or mga chopper? Saan ito makikita? Ken? Bus terminal. Saan pa? Roxanne? Sa daan. Okay. Makikita rin natin ang mga chopper sa daan, sa mga terminal, at sa mga terminal. Ngayon, ano nga ulit ang mga limang hanap buhay na ating tinalakay? Ano yun? Mga magbigay ng isa. Yes? Guro. Ano pa? Doktor. Pulis. Bumbero. At ang panglima ay? Chopper. So, ang mga limang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo na ating tinalakay ay ang guro, pulis, doktor, bumbero, at ang chopper. Naiintindihan niyo ba ang ating tinalakay? Oo! Ngayon ay papangkatin ko kayo sa tatlo. Okay, magsimula tayo rito. Magbilang ng isa hanggang tatlo. Isa. Tatlo. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Ang unang pangkat ay mauupo dito sa bandang ito. At ang pangalawang grupo naman ay dito at ang pangatlo ay sa likod. Okay? Pumunta na sa inyong mga pangkat. Nasa grupo na ba kayo? Okay. Nasaan ang pangkat isa? Ito ang mga kapunang pangkat.
May isang minuto na lang kayo. May 30 segundo na lang. Tapos na ba ang lahat? Sila ako sa sasabihin lang. So, magsisimula tayo sa unang pangkat. Maaari nyo nang ipresenta ang inyong sadla. One time, ano magana na ako yung Magandang umaga sa lahat. pero ang mga kinakot nga, bahay na to sa solidarity. Ay, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po. Wala man po nito. Ang tatalakayin natin ngayong araw kung bakit mahalaga ang hanap buhay ng isang tao. Naiintindihan niyo ba mga bata? Oo. Okay, so maaari na kayong mag-pack ng inyong gamit at pwede na kayong sumunod. Bahala mga bata. Ako kanang kanang Ano mo ba first year ako. Anak, bakit Ang first year. ikaw kasi nga Ako yun, nalang sila na magturo sa amin paano magturo at magpapahalaga magpapahalaga kung paano turuan ang kanyang mga ako rin lang si Sir Ismail, Sir. Kanang ikaw ba required nila, Sir? Sila ang gusto. so siya pala ang naging inspirasyon mo upang magturo anak. Mula yun, papaaralin sila ng para ay ating palakpakan ang pangalawang pangkat naman. Maaari niyo bang i-presenta ang inyong gawain? Magandang hapon sa lahat. Ang aming ginawang aktibidad ay dapat naman ang tututunin ang graphic organizer. Mga hanap buhay sa aking komunidad. Makikita natin na mayroon tayong doktor, pulis, bumbero, itchopet at guro. Yun lamang. Ating palakpakan ang pangalawang. Ngayon naman, ating welcome ang Mga bata. ikatlong paksa. Sir, ako Magandang hapon po sa lahat. Kami po ay galing sa pang-country. Kami po ay natasang bubuti ng isang hanapbuhay na nagbibigay serbisyo. At ang aming pong ginuhit ay isang guro. Ang guro po ay nagtuturo sa mga bata. Maraming salamat. Ating palakpakan ang ngayon naman,
impormasyon tungkol sa mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo? Sa aking, so natukoy nila ang mga hanap buhay sa kanilang komunidad. Mayroong doktor, guro, pulis, bombero, at super. Sila ay may 10 puntos. Sa pagkamalikhain naman, naging malikhain ba at makulay ang pagganap, disenyo at paglalarawan ng gawain? Okay na. Naging malikhain sila sa kanilang aktibidad. So, mayroon sila 10 puntos. Ngayon naman, sa kahusayan, sa pagtatanghal o sa pagpresentar ng kanilang gawain, naging mahusay ba ang kanilang pagpresenta at ipinakita ang kooperasyon ng bawat grupo? Okay, nakita ko na nakilahok ang mga miyembro. Ang pangalawang pangkat ay mayroong 30 puntos. Dito naman tayo sa pangalawang pangkat. Nailahad ba ng malinaw at kompleto ang impormasyon tungkol sa mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo? Okay, nakita ko na nailahad nila ng malinaw na makikita natin sa kanilang ginuhit. Sa pagkamalikhain naman, naging malikhain ba at makulay ang pagganap o disenyo at paglalarawan ng gawain? Okay, sa makikita nyo, hindi natapos ang pagkulay ng kanilang gawain. So, bibigyan ko sila o bibigyan natin sila ng 8 puntos. Sa kahusayan naman, sa pagtatanghal o sa pagpresenta ng kanilang gawain, mahusay ba ang paggawa o pagganap o presentasyon? Ipinakita ba ang kooperasyon ng bawat miyembro ng grupo? Okay, nakita ko na nagtutulungan ang pangatlong pangkat. So, mayroon silang 28 puntos. Ating bigyan ng palakpak ang bawat isa. Ano-ano nga ulit ang mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo sa ating komunidad? Snooki. Doktor, pulis, guro, bombero, Okay, may 5 tayo itinalakay ng mga hanap buhay. Ito ay ang doktor, guro, pulis, bombero, at tsuper. Ngayon naman, ano ang naibibigay serbisyo ng mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo? Yung mga 5 na itinalakay natin. Sila ay nakatulong sa tao. Sila ay nakatulong sa tao. Mahalaga ba ang mga ito? Bakit? Bakit mahalaga ang mga ito? Yung mga hanap buhay na nagbibigay serbisyo. Mayroon bang idea? Jerry? Kagaya po ng police teacher ay guro na dahil sa kanila ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan at feel natin na tayo ay protect natin na tayo at siyempre dahil sa kanila mahuli ang mga kanila na paggawa ng masama sa ating lipunan. Mahusay. Ano pa? Nagbibigay ng edukasyon sa bawat isa. Ang mga ito ay mahalaga dahil kung wala sila, walang sapat na edukasyon, kalusugan, kaayusan sa ating komunidad. Naiintindihan niyo na ba ang ating leksyon ngayong hapon? Oo! Okay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng
Magsitayo ang upat.